Isang kababayan po natin ang nagmagandang loob para matulungan ang isang 56 na taong gulang na lalaking taga-Caloocan. May kapansanan daw po ito sa pag-iisip. Nakakalunus-lunos po ang kanyang kondisyon nang amin po siyang madatnan at ang kanyang tirahan nagmisulang masahol pa ho sa kulungan ng hayop. Pasintabi po sa mga kumakain dahil sensitibo po at di kaaya-aya sa paningin at syempre sa sikmura po ang ilang kuha sa storya ito. Madilim at umaalingasaw sa mabahong amoy. Ito ang lugar na kinasasadlakan ng 56 na taong gulang na si Mark, hindi niya tunay na pangalan at may kapansanan sa pag-iisip. Dahil sa tawag na natanggap ng on-call mula sa isang concerned citizen, nasulyapan namin ang kalagayan ni Mark. Masahol pa sa kulungan ng hayop ang bahay niya na bukod sa walang ilaw, ay wala ring palikuran. Kaya naman ang pader puno ng mantsa ng dumi ng tao. Patunay ito na dahil walang banyo, sa bintana na lamang siya dumudumi. Tila hindi na rin nakakatikim ng ligo si Mark dahil sa dungis ng kanyang katawan. Mahaba na rin ang kanyang buhok, balbas, pati mga kuko. Dahil sa kaawa-awang kalagayan ni Mark, pinagbigay alam ito ng on-call sa Social Welfare Division ng Caloocan. At sa tulong ng mga opisyalis ng barangay, agad na tinungo ng mga social worker ang tahanan ni Mark. Magandang hapon po. Oo, sa DSWD ho kami sa City Hall po. May nakapag-report po kasi na concerned citizen na may dalawang problema. Magkapatid daw po dito na kinukulong sa isang kwarto. Tsaka napapabayaan daw po. So pwede po ba naming matingnan yung sitwasyon ng dalawa? Humarap sa aming grupo ang mga kaanak ni Mark. At ayon sa kanila, madalas daw sinasaktan o kinukutsa ang kanilang kapatid. Kaya naman nagpasya silang huwag na lang siyang palabasin. Ang problema, siya nakahiga dyan kasi siyempre, siya, laya naman talaga yan eh. Kasama namin dyan, natutulog sa bahay eh. May batang ganitong kaliit, pinukpok sa ilong. Sinilip din ng mga social worker isa pang kapatid ni Mark na itatago na lamang natin sa pangalang Rene. May kapansanan din sa pag-iisip si Rene pero hindi hamak na mas maayos ang kalagayan niya kaysa kay Mark. Mas malinis ang kanyang itsura at maliwalas ang kanyang kwarto. Maaga raw kasing napaghandaan ng pamilya ang kalagayan ni Rene. Matapos ang inspeksyon ng mga social workers, sinabi nilang malinaw na nagkulang sa pag-aaruga ang mga kapatid ni Mark sa kanya. Na yung paligid medyo hindi malinis. So request na lang po sana namin sila po ay yung maaalagaan ng maayos, mapaliguan, at saka mapapakain sila. Yung kapabayaan, so negligence, ay pwede rin po kayong maereklamo ng any concerned citizen or kahit sinong authority. So kung may nilalabag kayong batas, kayo po ay pwedeng makasuhan. Hindi biro mag-aruga sa mga taong tinakasan na ng katinuan. Pero nangako mga kaanak ni Rene at Mark na lalo pa nilang gagawin ang lahat para sa ikabubuti ng kanilang kalagayan. Makakaasaw po kayo na aayusin ho namin yung kwarto ng kapatid ko na gagawa namin ng CR tsaka yung paliguan. Yung check-up. Tsaka check-up. Patuloy na susubaybayan ng on-call ang kalagayan ni Mark. Dahil lalo na sa kanyang kondisyon, mas kailangan niya ang ibayong pagbabantay at pag-aaruga. At kaugnay po niyan, kasama natin dito sa studio si Ms. Glenda Derla, Social Welfare Officer mula sa DSWD. Ms. Derla, magandang hapon po sa inyo. Welcome. Unang pinagtataka ko doon, bakit siya nasa bahay at nasa pangangalaga ng kapatid? Hindi ho ba dapat pag mga ganyan nasa isang mental institution? Ang unang-unang ginagawa po talaga, dapat pinapa-evaluate, no? So, either sa mental hospital po natin o sa mga pribadong ospital, no? So, yun ang unang titingnan. Okay. Sa DSWD, pag kayo na-report na nakita natin, kailangan yun ang uunahin. Yung kaso po ba, concern. yes ma'am, yung kaso po ba ni Mark, nabigay na ho sa inyo yung report? Ano na ho ang assessment kaya? Kami naman po ay nakikipag-ugnayan po doon sa lokal na pamahalaan ng Caloocan at tinutulungan po namin sila doon sa paghahawak ko ng mga kaso. Na yan po ay hinahawakan po nila, no? So, open po yung aming mga koordinasyon dahil sila na po ang may hawak talaga ng kaso. Ako, basing on the video at yung pahayag po nung mga kamag-anak na talagang nananakit at talagang hindi rin naman obviously mapangalagaan ng tama ng mga kamag-anak, ano ho ang magiging recommendation ng DSWD pag ganyan? Kasi dahil nga meron silang medical na pangangailangan, especially sa pag-iisip, no? So, depende rin po yan doon sa magiging
rekomendasyon sa atin ng doktor. Siya ba'y kailangan talaga doon ilagay sa mental na hospital? At ano yung medikasyon? Hindi rin natin nakita kasi kung may nagme-medicate siya no? So ano yung... Malamang hindi dahil... Mukhang wala naman tayong pagtatalo na may problema sa pag-iisip yung Si Mark. Si Mark, oo. Pag ganun ho ba, may karapatan o may kapangyarihan ng DSWD na kunin siya at dalhin sa isang institusyon? Kahit may mga kamag-anak siya? Pwede rin naman. Nakita natin na hindi siya maalagaan Yun nga talaga. po. Pero kung nandun naman ang kanilang kagustuhan na matulungan, tutulungan din natin ang pamilya. Kung hindi lang po na ilalagay natin sa isang lugar na wala na separate sa kanya family, but we also have to help the family. Yes, oo. Na manage. Yes, ma'am. At sa pagkakakita natin kanina dun sa video, may intervention. Supposedly, dapat yung mga pamilya na meron pong inaalagaan na special, katulad po ni At Mark. ang intervention, hindi yung ikukulong mo. Hindi para, ikukulong, oo. Well, supposedly, para protektahan daw sa pangungutya at pananakit. Meron ba kayong, parang it's iba hardly the iba yung appropriate thing to do, ano po? Ano ho ba, may training ho ba kayong isinasagawa para doon sa mga pamilya ho na meron hong nararanasan na ganito ho na sitwasyon? Opo, binibigyan po natin sila ng mga trainings, ng mga orientation, no? Nagkakandak tayo ng mga forum para sa kanila, paano properly ma-manage. No? Kasi mahirap. So, mahirap yun, po talaga. malinaw ho yun. Para doon sa mga meron pong kaanak na special po ang pangangailangan, nagbibigay ng training, ng seminar po ang DSWD para maturuan kayo kung paano yung dapat. Hindi ho yung katulad niyan. I'm sure, mahal nila yan, kamag-anak nila, pero hindi nila siguro alam, ano? Totoo po yun. Ano ho ang susunod na hakbang dapat ng pamilya ni Mark para ho sa kanyang kapakanan? Ang ayusin, una-una ayusin ang kanyang After this kinalalagyan. intervention, napuntahan na po doon ng inyo pong tauhan din sa Opo, DSWD. sa Ano hong susunod Caloocan. dapat pagka ganito? Para malaman natin na yung kinalalagyan po ni Mark ay hindi na ho dapat sa ganyang lugar. Opo, talagang kailangan po regular ang pagmumonitor. Pagbibisita. Kakalungkot eh. Kasi sa pagbibisita po, nandoon yung pag-a-assiste ng isang social worker kung naibibigay ba talaga ng maayos. Kasi hindi lang naman po yan isahan na natatandaan ng mga pamilya na sila po ay dapat ganito yung ginagawa. So nandun po yung pag-a-assiste para mas lalo pong maayos ang pagbibigay Kung tulong. kaya rin naman po, sana dali na lang sa institusyon. Kasi tao pa rin naman. Yes, Tao oo po siya naman. at mukhang hindi May maganda yung pangangailangan sitwasyon talaga. niya ngayon. Opo. So pwede rin naman po natin na ilagay muna siya pansamantala doon sa mas safe siya. Pero sa totoo lang, yung ating mga institution ba, kamusta rin ba? Yun ang tanong ko napapangalagaan din ba talaga Actually doon? po, sa mga merong sakit sa pag-iisip, dapat yan sa mental po talaga. Kasi Pero kamusta nga yung lagay doon? Yun naman ang ibang... Well, I would imagine Oo. better siguro kaysa sa nasa bahay at nakakulong. Well, at saka At least doon may- may professional Saka na tingin ko, At maghahawak. least may professional. lalala no? Kahit sino di ba? Aha. Sa ganyang klase ng environment. Okay, sana nga matugunan. Maraming salamat kay Miss Glenda Derla ng DSWD. Thank you. Sana matugunan yan, partner.